morning, 4:43 ng hapon. Sa linya na natin sa ating programa ngayon, DZRH Kayamayan, ang isa sa pinakamagiting na sundalo, public servant, at bumabalik sa pagiging senador. Senator Greg Gringo Honasan, welcome back to DZRH Kayamayan. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po. Primo, Pinsan, Ricky, Ma'am Cory, at Emer. No? Ako, tinutuo po pala ninyo na sa uulitin. Ganun na nga po. Primo, alam mo, una kong narinig yung... I have to go back to last week, Senator Greg. At pinost namin dito sa aming Facebook page ng DZRH Kayamayan ang iyong statement nung dinala sa Hague si Presidente Duterte. At naiba ho ang statement, Senator Greg, kasi iba ang call to action nyo sa tao. Bakit ho naging ganun ang inyong pahayag, Senator Greg? Well, unang-una, Pinsan, no, Ricky, Ma'am Cory, Emer, yes, sabi natin, ang basehan ko nun, yung sinabi mismo ng ating Pangulo. Sabi niya, gumagana yung mga korte natin. No? Gumagana yung mga institusyon natin sa hustisya, sa pagbibigay ng hustisya. At siyempre, sabi niya, kailangan talaga padaanin sa due process. So ang katanungan, hindi lang ito nanggaling sa akin, no? Kundi galing sa mga kababayan natin dahil umiikot naman tayo ngayon sa pangangampanya. No? Yes. Ang tanong nila, kung ganon ang sinasabi at pahayag ng ating Pangulo at ng Department of Justice, bakit natin pinaubaya sa ibang korte, sa ibang bansa, yung pagbibigay ng hustisya sa isang dating Pangulo? Yun ho ang katanungan nila. Mm-hmm. At bakit, siyempre, may mga kaakibat na katanungan. Bakit? Para bang minadali? Ako naman, ang aking pananaw, galing na kasi ako dyan . No, nakakulong din tayo. Dilites, binigyan ng preliminary investigation at pinakawalan, nagkapagpiyansa at napawalan sala. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nakulong din, no? Nalagay rin sa piitan, binigyan ng proseso at napawalan sala. Dating Pangulong Era, no? Naakusahan, pinardon, napawalan sala, nakalaya. So bakit? Ano ang pinagkaiba nitong dating Pangulo? Ngayon, ang huling katanungan na galing sa ating mga kababayan, no, Ricky, no, Ma'am Cory, Emer, is kung hindi natin kayang bigyan ng hustisya at due process, yung isang dating Pangulo, kaya-kaya nating magbigay ng hustisya sa pangkaraniwang Pilipino. So yun ang mga katanungan na naghari sa ating kaisipan, sa ating puso. At siyempre, may mga kasama ng mga issue dyan. No? Ito ba ugaling Pilipino ba itong mga pangyayaring ito? Siyempre, nagkaroon ng mga rally for and against. No? Hindi lamang sa loob ng ating bansa, kundi doon sa ibang bansa, hanggang doon sa Netherlands. No? So, sa aking pananaw, Ricky, no? Ma'am Cory, Emer, hindi ito purong legal na issue. Hindi ito purong political na issue. Ito, ang issue rito, para sa akin, legal man o political o iba-ibang konsiderasyon, yung kasarinlan natin. Yung kakayahan natin para magbigay ng hustisya sa isang Pilipino. Tayong mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Yun po ang aking tugon doon. Alam mo, Senador, kanina pa kami marami ng message. Simula ng programa namin nung tinalakay namin yung warrant of arrest. Ako rin, medyo sabi ko nga kanina kay Emer at kay Cory, paano na yung mga kababayan natin na walang kakayanan na kumuha ng legal service? Ito ba hong sa warrant of arrest, pwede ho ba talagang pwede kang arrestuhin ng walang warrant of arrest? Senator Greg? Siyempre, hindi. Hindi. At ang ugnayan, well, ayon naman ito sa paliwanag ng pamahalaan, no?
nakipag-ugnayan daw sa Interpol. Interpol, pulis ho yan. Tiga-sunod, tiga-implement nung kautusan ng korte. So ang ugnayan, ang coordination dapat, Philippine government at korte. Kung sasabihin natin, Philippine government, ano ang korte na may kinalaman dito? Yung ICC. Hindi ho ba? Yun ang logical. Huwag mo tatanungin yung pulis. Kaya nakikita ko naman yung nangyayari. No? Si General Torre, no? Na nag-implement, sumusunod lamang sa utos. Dapat ang ugnayan doon sa nag-utos. No? Hindi doon sa magpapatupad ng kautosan. Yung warrant yan. No? Oo. So yun po, Ricky, no? Ma'am Cory, Emer, no? Yes po. Ang mga katanungan na kailangan siguro tugunan para humupa na itong nagkakapersonalan, may nag-iiyakan, no? Yeah. At nahahati yung ating bansa at hindi yan mabuti para sa ating kalagayan ngayon. Hindi lamang yung sitwasyon sa ating sariling bansa, kundi yung global situation. Hindi natin, by the way, no? Idagdag ko lang, hindi natin hinuhusgahan ng padalos-dalos kung guilty, may pananagutan o walang pananagutan yung dating Pangulo. Ang sinasabi lang natin is yung proseso. Di ba? Article 3 ng ating saligang batas, Section 9. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Sa ating sariling bansa. Process, no? Opo. Anong gagawin nyo, Senator Gringo, kung yan po ay nangyari sa inyo? Kung kayo po ay nasa sitwasyon na yun? Ma'am Cory, napakahirap ng katanungan mo. Dahil, siyempre, Natatakot ako sa sagot. Naalala ninyo, nung 39 years ago, nung maraming pinagkaitan ng due process. No? Dahil ang ating mahal na Pangulo nun, yung ama ng ating Pangulo ngayon, ay nagkaroon ng karamdaman, halos wala ang nakakaalam. So naramdaman natin ito nung pagkaitan ng hustisya at naiipit sa crossfire. Sundalo po ako nun . Diba? Okay lang na masawi, masugatan yung sundalo, pulis, o rebelde. Yan ang landas na tinahak mo. No? Pero pag nagiging biktima na ng tinatawag na kawalan ng hustisya, no? Nawawala ng buhay, no? Namamatay, no? Nasisira yung ari-arian, sunog yung hanap buhay nila. At pag medyo minamalas-malas ka, pati yung minor de edad mong anak, pinagsamantalahan. No? So sabi namin noon, bakit nangyayari ito? Bakit parang hindi na tama ang mga kautusan? Dahil nung kalakasan po ng dating Pangulong Marcos, senior, pag nag-utos yan, hindi kami lumilingon sa likod. No? Talagang sunod sa utos. Kampante. Mataas ang kumpiyansa namin na ito ay legal na kautusan, moral at sinasaalang-alang yung kapakanan ng mas nakararaming Pilipino. Dahil, alam niyo, ang sandatahang lakas nun hindi naman private security agency yan . Hindi naman yan Praetorian Guard. Katulad ng mga naunang mga gwardiya ng ating mga emperor. So, yan ang kasagutan dyan. No? So, kailangan na bigyan naman natin ng hustisya, due process. So, ibig sabihin, lalaban si Gringo. Literally. Ako, Ma'am Cory, kayo ho nagsabi niya na baka masama pa kayo sa mga kaso natin. Malaman kayo, di ba? Galing. May balik ko lang without reference doon sa nangyari kay Pangulong Duterte. Mismong General Torre nagsabi yung kung ang warrant na sa presinto at nakita ko na yung sinasabing i-aresto, i-arestoin ko na at sasabihin ko na sa presinto yung warrant. Yung citizen's arrest. Senator Greg, medyo marami. Kami dinumog ng mensahe at comments dito. Ano ba talaga? Ricky, pinsan, no? Hindi ba justice? Pag sinerve mo yung warrant, ipaliwanag mo kung bakit siya inaaresto. Di ba? Ipapaliwanag mo. Di ba? Dahil hindi ka pa namang guilty . Di ba? Di ba? Yung kapulisan ay instrumento na para malagay ka sa kontrol ng korte. Para humarap ka sa korte at doon ka magpaliwanag. Yung tiga-usig naman, sasabihin kung bakit kailangang ihabla ka. Hindi ba? Yun ang proseso.
At ito po ay hindi minamadali. Dahil Ayun. oras na nagkamali ka dyan, no? Isang posibleng inosente ang mapagkakaitan ng kalayaan. Tulad ngayon ang nangyari. Hindi pa. Sa September pa raw magsisimula yung trial dun sa ICC. Ay, nagulat nga marami na 7 months, 6 months. By the way, idagdag ko lang, Ricky, no? Ma'am Cory, Emer, Yes, ma'am. hindi tayo nanggagatong dito. Hindi tayo nagsasabi o nanunulsol, no? Hindi natin sinasabi, ganito na nangyari, sige, magkagulo na. Hindi ganon. Galing na po tayo dyan. Kaya meron akong konting karanasan dyan. Galing na tayo dyan. Yung tuwing nauubusan tayo ng pasensya dahil mabagal yung hustisya o masyadong minabandali o binibilisan, no? Abe, galing na tayo dyan. Nag-people power na tayo ng ilang beses. Ilang beses ng pag-alsa. Ongoing ngayon. Yung tinatawag na revolusyon ng ating mga kapatid na humawak ng armas dahil nga sa pinagkaitan sila, sa pananaw nila, sa paniniwala nila ng hustisya. Yung mga kapatid nating Muslim na ibig humiwalay. Ganon din po ang ugat niya, no? Kawalan ng hustisya. Kawalan ng hustisya. So, pag-iingatan natin ito, no? Kailangan talaga pag-isipang mabuti at yung lahat ng hakbang mula ngayon ay kailangan talagang galing sa masusing pag-isip dahil ang nakasalalay dito yung pagkakaisa nating mga Pilipino. Wow. Senator Greg, napansin po namin na ang dami nyo na namang napuntahan na lugar. Itong mga nakalipas na linggo simula nung campaign period nag-umpisa. Ano po? Ano po ang nakikita nyong concern ng mga kababayan natin? Aside from political, yung kanilang immediate needs, Senator Greg. Nako, Ricky, no? Ma'am Cory, MF. Eto, sasabihin ko sa inyo sa programa ninyo, sana hindi bumaba yung rating ninyo, no? Kahit na anong issue, pangalanan niyo yung kahit na anong issue. At ako, sisikapin ko na maiugnay dun sa mga tunay nating problema. Tinanong mo, Ricky, kung ano ang mga concerns, anong mga iniisip, So, nasa puso, nasa isip ng mga kabayan natin. May tanong ako. Opo. Napaka-urgent talaga. Urgent na urgent, di lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Opo. Yung climate change. Napaka-malaking problema ito sa buong mundo. Climate change. Noon, 1948 hanggang 1953, yung forest cover ng Pilipinas, 68%. Opo. Ngayon, bumaba na sa, mas mababa pa sa 23% ang forest cover natin. Yes, ma'am. It's urgent, Mr. Senator. Hindi lang po yung urgent. Marami pa hong nakahilera na urgent din. Ano po ito? Ayan. Sige po. Pangunahing pangangailangan at serbisyo na dapat idulot ng isang responsableng gobyerno sa mas nakararami. Ano ho ito? Pagkain, Ay. Food. pabahay, food, clothing, shelter, no? Basic. Health, kalusugan, Siyempre, edukasyon, andito tayo. bayad ng tuition. At Ma'am Cory, di ba? Kasama na dyan yung sinasabi yung climate change dahil tayo po ang principal author ng Clean Air Act. Nasa alang-alang yan yung pagbabago ng panahon natin. Tulad ho ngayon, ang dami nagkakasakit. Sinisipon. Bakit? Kanina, napakatindi ng sikat ng araw. Mamayang konti, umuulan na. Climate change. Yan na yung climate Pero change. may idadagdag pa ako. Isa pang basic na serbisyo ay impormasyon. Ang tawag nila data. Pero isimplify na natin, impormasyon. Hindi ho ito yung marites, ha? Yung katotohanan. Pagpapakala, pagbibigay ng tama, no, kompleto at naaayon na impormasyon para at personal level. Bawat isa sa atin, kasama na yung ating pamilya, kasama na ating komunidad, makapag-desisyon ng maayos batay sa makatotohanang impormasyon na ibabahagi natin sa isa't isa, lalong-lalo na galing sa gobyerno. So climate change, kailangan maintindihan ng tao na akala ho ng iba, Ma'am Cory, claim climate change, nako, environment, kalikasan, hindi ho. Yung environment, climate change, kasama na ho dyan, ay public health issue, kalusugan. Tulad nung kanina, nung lecture ninyo sa amin, sa ating mga tagapaginin, no? Pag hindi mo inalagaan yung kalusugan mo, abay mapapaaga ka
Di ba? Tama. Balik tayo sa life. Di ba? O, kalusugan. Di ba? Tama. Basically do yan. So yan, Ricky, no, pinsan, yung aking nauulunigan sa aking pag-ikot. Pare-pareho. Pero hindi rin natin pwedeng pagtakpan, no, hindi natin pwedeng sabihin sa kanila, huwag kayong makinig sa news. Nararamdaman din nila yung bigat ng issue na binanggit nyo kanina sa pagsimula ng ating programa. Yung nangyayari sa national level. Yeah. Kung politika lang ito, maaring politika lang, bakit nagkakapersonalan? Yun. Mag-aaway-away. Ito po, tanong nila, ito ba ang halimbawa, buhay na halimbawa na ibig nating ipakita sa mga susunod na henerasyon ng leader at mamamayan natin? Baka kung magpresidente na yung iba dyan, mag-senador, mag-gobernador, mag-mayor, kung yan ang nakikita nilang halimbawa, ganun din siguro ang gagawin nila. Susunod din sila. Susunod din po. We have to, sabi ko, di ba, yung nabanggit natin, yung huling programa natin, no? Sabi natin, our children are our future. May konting disagreement to. Our children are their own future. Are their own. Pagdating ng future nila, baka wala na tayo. Ako po, baka ang address ko, memorial park na. So all, ang dapat gawin natin, tayo, no? Ay alagaan yung kinabukasan nila ngayon. Turuan natin sila, hindi lamang sa loob ng classroom, sa loob ng silid-aralan, kundi sa pamagitan ng buhay na halimbawa, kung paano magmahal sa bayan, kung paano magtulungan, kung paano maging maawain, kung paano maging mapagbigay, no? At kung paano maging Pilipino, yung tunay na Pilipino. Di ba yun ang ugali natin Pilipino? Ang daling kausap, ang daling aregluhin, matulungin, maawain, no? Hindi, itong pangyayari nga, parang sabi nung iba hindi tayo yan. Yes. Hindi ugaling, yun lang po, no? May kabaliktaran to. Yung Pilipino, maawain, mahaba ang pasensya. Pero pag ininis mo, pag tinikon mo, bibigyan ka ng problema na hindi mo pa naranasan. Huwag mong subukan. Huwag mo May hangganan! May hangganan! Make my day. Yeah! Pero po, yung Pilipino naman, pag alam niyo, di ba, pag hindi nila kinikilala o tinatanggap na mabigat yung banta, hindi yung banta sa karagatan natin, no? Yung banta sa ating demokrasya, sa ating lipunan, sa ating mga anak, nag-aaway-away. Yun ang law of nature, di ba? An organism, unless confronted with a formidable threat, will fight each other. So dapat ito mapaabot natin sa pamagitan siguro. Ginagawa naman natin ninyo, no? Pahaabot sa kanila, hindi normal ang sitwasyon ngayon. Hindi dahil sa pangyayari nito nakaraang ilang linggo, no? Kundi hindi talaga yung nangyayari sa ibang bansa. Baka pag nagpabaya tayo, darating sa pinto natin yan. Mag-ready tayo. Huwag natin dagdagin yung problema natin dahil lang sa sobrang partisan politics. Tama. Senator Greg, alam namin na may lakad ka pa, pero naghihintay po ng huling mensahe sa inyo, ang ating mga listeners, pati mga kababayan nating abroad, ha? Senator Greg, ang laki ng nanonood sa DCRH na mga kababayan nating abroad. Go ahead, Senator Greg. Ako, ito po, nasa gitna tayo ng kampanya. Yung formal campaign period para sa local elected officials ay magsisimula sa March 28. Ayun. Pero hindi po ito tungkol sa halalan. No? Hindi po ito tungkol sa mga kandidato. Tungkol ito sa ating mga Pilipino. No? Sa bawat pamilya. Kaya, importante ho rito. No? Well, wag tayong padalos-dalos. No? Wag tayong maging mainitin ng ulo. Of course, di ba? Nakakalungkot, no? Pero wag tayo mag-give up. Wag tayo maubusan ng pasensya sa isa't isa. Abot kamay tayo, no? Magkakasama. Pag-usapan nating lahat, lalo na yung mga pinuno natin, kung paano ito bibigyan ng lunas. Dahil pag nagpabaya tayo, sasama ang sitwasyon, lahat tayo apektado. Diba? Kahit saan panig ka ng politika. So together, under one flag, one people, one nation, together, magpatuloy tayong mangarap dun sa mga pangarap natin. Tapos magpatuloy tayong manalangin. Dream hard, pray hard. At para naman hindi nakakahiya sa ating Panginoon, no? Ano man ang tawag natin sa Kanya, whether Lord, God, or Allah. Tayo magsikap. So dream hard, together. One nation, one people, under one flag. Dream hard,
Pray hard Hard. and work hard po. Kayang-kaya po natin ito. Kaya. Kayang-kaya mo yan. Salamat, Senator. Maraming salamat, Senator Greg. Senator. Mabuhay po kayo. Salamat po. Ingat po kayo. Senator, ano ang birthday greeting nyo kay PRRD ngayong Biyernes? Ay nako, patuloy siyang maging malusog. Yeah. Ayun. Pagtibayan niya ang kanyang loob dahil siyempre, dating Pangulo siya. Diba? Oo. Maraming nanonood sa kanya kung Yeah. paano niya haharapin ang paghamon na ito. At naniniwala ako na bibigyan siya ng ating Panginoon ng sapat na lakas ng kalooban at tibay ng paniniwala, no? Para maging halimbawa siya sa ating mga kababayan. Kaya, happy birthday, Mr. Happy President. birthday. Yun. Ibalik sa Maraming Senator. salamat, Primo. Senator Greg. Salamat po. Mabuhay Ingat po po kayo, kayo. sir. Primo, Ma'am Cory, Emmer, thank you. Senator. Thank you po. Okay. Galing. Sa oras nating 5:04 ng hapon, kami po ay nagpapasalamat kay Senator Greg dahil very calm, no, Yeah. Cory? Ang message niya very clear. Yeah. Dapat informed tayo sa nangyayari. Dapat alamin natin ang mga pangyayari, paano tayo na-apekto dyan. Intindihin natin yung tungkol sa warrant na walang warrant of arrest. Di ba? Arrest without warrant. Matuto tayo dyan. At kaya tayo nandito sa DCRH, kaya mo yan dahil gusto nating maging educational din sa Yeah. ating mga kababayan ang Tama. mga kagaya ng mga topics na ganito. At wala tayong Anyway, birthday ni Attorney Tim Abejo. Oy, happy birthday! Happy birthday! And okay, mabuhay din ang bumalik na Radyo Bandido Silverde, Mike Soler. Welcome Oy, back. Mike Soler. Ngayong gabi Alis ba na rin yung siya. pagsasama ni Mike? Kahapon ba? O Sa tapos linggo, na? pwede. Pwede rin. Alis na alis. Okay, text kita, pare. Greet ulit natin si Doc Elvis at saka Yun. si Paring Raymond at yung mga taga Silverde Mancom na nanonood at mga kapatid natin Silverde. Cory, may babatingin ka pa? Happy birthday sa lahat na may birthday ngayon. Itong Ayun. araw na ito, ating mga kababayan. Happy birthday sa inyo po. Yeah. Tandaan nyo pakibati si James at Yes, malaman thank natin you. kung paano pa natin mag-educate ng mga By kababayan Monday natin now. through By BACC. Monday. Oo, yung mga reminders ng BACC, Cory, Yes. tungkol Oh, dyan yes, sa mga issue updates. ng Okay. Sige, arrest and interview warrant. natin si Boy Evangelista ulit. Thank Okay. you, thank you. Thank you. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, ako po si Chairman Ricky. Ako po, si Cory Quirino. Ako po si Emmer the Generous. Hanggang sa susunod na Sabado, 4 to 5 p.m., ang inyong paboritong programa, ang Kaya Mo Yan. Yan. Bye! Happy weekend. God bless. Weekend.